Hello po, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo na araw. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin matambay, komentuhan po natin. Ito pong pahayag din po ng ating Vice President nitong nakarang araw lang po ito sa Zamboanga. Talagang kinundinan niya po. Kinundinan niya yung ginagawa po ng pamahalaan, talagang nagagamit po sa politika ang ginagawang mga programa, lalong-lalo ang bigas mga katambay. At nakita naman po natin yan, pati ang bigas, talagang masasabi mong gamit na gamit sa politika. Bakit po? Puro pagmumukha nila ang nahandun Di ba? Pakinggan po muna natin ng Vice President at komentuhan po natin mga kabayan kung ano po ang kanyang pahayag tungkol po rito sa sobrang gamit na gamit sa pamumulitika, lalong-lalo ang sinasabing 20 pesos na bigas, mga kababayan. Pakinggan po natin. Isang pangakong hindi kayang ibigay. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang 20 pesos na bigas na proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Sa isang kampanya kahapon sa Zamboanga City, makikitang nakaitim na damit si VP Sara. Aniya simbolo ito ng kanyang pakikidalamhati, hindi dahil sa trahedya kundi dahil sa aniyay pag-abuso sa kahirapan ng mga Pilipino. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang pagtigil sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay patunay na isa lamang itong pangakong hindi kayang tuparin at marahil ay bahagi ng panlulokong may kinalaman sa eleksyon. Malamang ma'am kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Ngunit naunang inanunsyo ng Department of Agriculture na pansamantalang itinigil ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas bilang pagsunod sa 10 araw na ayuda ban ng Commission on Elections. Paliwanag naman ng COMELEC, ang pagbebenta ng mura o subsidized na bigas ay maikokonsidera ring ayuda. Kaya kasama ito sa ipinatutupad ng komisyon na total ban sa lahat ng ayuda ng pamahalaan hanggang May 12 araw ng eleksyon. Wala pang komentaryo ang Malacanang sa... Mga tambay, nakita niyo po. Talagang paano mo sasabihin hindi pamumulitika? Itinapat mo yung iyong bigas sa kahalalan kung kailan po naghihikaho sa mga taong bayan at talagang takam na takam sa pangako mong 20 pesos, inilabas mo lang saan? Halalan. Di ba? Di pamumulitika. At may nasasabi rin po dyan yung mga kababayan natin. May nasasabi po, pamumulitika talaga Bakit po? Ito po question ng mga kinu-question po ng mga kababayan natin Talagang pamumulitika raw po ang ginawa. Sa Cebu City, ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng Kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do, the Cebu government has not yet gotten the approval to do this. Ito po, umpisahan po natin yung pagkadismaya. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas
kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo, kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay kwestiyon ang timing ng programa, lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Yan po mga tambay, nakita nyo po, hindi po ba talagang tama ang sinasabi ng Vice President? Pangangampanya, politika, pamumulitika, di po ba? Talagang masasabi po talaga ng Vice President na talagang yung ginagawa nila ay ginagamit nila para sa eleksyon ang bigas. Dahil una-una, bakit mo nga naman itinapat kung kailan na alam mo naman na yan magagamit at sinasabing mababan lang dahil nga meron po dyan na sinasabing kasama sa vote buying yang ipinalabas nyo na 20 pesos na bigas, mga kababayan. Excuse me po. Patay na po yata yun, di ba mga tambay? Yung si, ano pangalan nun? Mike Enriquez po ba yata yun? 24. Parang pinagpahinga na po yun, di ba? Yan nga po mga kababayan ituloy po natin. Yung sinasabi po ng Vice President, totoo po yun. Hindi po kayang tustusan ng pamahalan. Talagang ginagamit lang po ang mahihirap. Talagang niluluko, niwawalang hiya ang mga mahihirap, pinaasa, ginagawang mga timawa ang mga mahihirap. Talagang walang pagmamahal sa taong bayan, mga kabayan. Ibang klase, yun tatakaming ka lang. Tapos saan po mabibili ang kadiwa? Hindi naman po nationwide Kaya hindi po nila kayang tustusan yan. Kadiwa lang po. Puro sa kadiwa lang. Ilan lang po ang may kadiwa. Katulad po niya, isang araw nilang tinakam yung mga kababayan natin sa Cebu. Tinakam lang. Sa mga kadiwa. Pagkatapos nun, wala na. Tapos ngayon, kailan ulit ihintayin? Ihintayin na po nila ulit. Kailan? Pagkatapos na po ng kampanya. Tingnan niyo po yun. Kung talagang seryoso ang programa ng Pangulong Marcos. Sige nga. Kung seryoso po, dapat po yan, wala pang eleksyon, pinatutupad na po yan, 3 taon 3 taon, nakatatlong taon na po. Ngayon, ipinangako niya yan nung halalan, tapos ngayon din pong halalan niya gagawin. Timing na timing pa. Hindi naman po tangat bobo mga Pilipino. Lalo-lalo hindi po tangat bobo ang Vice President. Di ba? Kaya nga siya nakaitim, nagluluksa siya. Nagluluksa ang Vice President sa nangyayari sa ating bansa. Sa ginagawang paglilingkod na nakaupo po na tinatawag na binagoong ang Pilipinas. Di ba? Kaya po dito mga kabayan, babatikusin na naman ito. Nakita nyo po. Ito po, uulanin na naman to. Uulanin na naman ang batikos ng mga trolls na sinasabing mga bayaran. Mga tambay, sumusweldo sa gobyerno. Pera rin ng taong bayan daw ang pinasusweldo sa mga trolls para atakihin ang mga Duterte. Lalong-lalo ngayon ang Vice President dahil ang dating Pangulong Duterte inaipakulong na nila sa Netherlands, sa ICC. Di ba? Ngayon, si Vice President naman po ang babakbakan nila. Mga kababayan, nakita nyo po, saka napaka-bias po talaga din nila. Makita nyo po, puro Duterte lang pinag-usapan. At talagang lahat po, pati po sa dating Pangulong Duterte, nakita nyo, putok na putok. Pero pagka yung pagkakamali nila, never nilang binabalita. Katulad po rito kay Congressman Pulong, meron pong nag-message sa akin, mga subscribers natin, na ito palang tao na ito, itong kumakalat na video, hindi pala maganda gawain yung tao na yan. Yan pala ay pinuntahan daw po, di umano, ni Congressman Pulong yan, dyan sa beer house na yan, para kundinahin yung tao na yan. Dahil po hindi maganda ang ginagawa niyan. Mga kababayan, hindi raw po maganda ang ginagawa ng tao na yon. Masama. Kaya pinuntahan at kinausap ni Pulong at binigyan na raw yan ng warning.
At yan din ang sinasabi ni Banat Bay na yan tao na yan ay hindi maganda ang gawain. May illegal po ang ginagawa po. Kaya hindi po ubra yan kay Congressman Pulong. Nakita niyo po yun? Ni hindi man lang inalam ng mainstream media at yung mga sinasabing haters, yung trolls na nagpapakalat niyan sa social media, yung punot dulo niyan. Hindi muna sila nag-imbestiga rin kay Pulong kung ano po ang nangyari dyan, mga kabayan. Yan po ay may dahilan po yan. Kaya yan po, lumalabas po ngayon na yung tao na nagkaso kay Pulong at saka makakita. Kung talagang bibigyan mo ng logic, kung talagang siya ay inagrabyado at sinasabi mo na binigyan ka ng hindi maganda at ikaw ay sinaktan at ikaw ay pinagtangkaan pa ang buhay mo at ikaw ay binugbog. Pero walang medical legal. Ni hindi ka malang nagpa-check up. February pa. Kaya alam niyo po, talagang yung katotohanan talaga siya ang lalabas eh. Siya ang lalabas yung katotohanan, di ba? Katulad po sa dating Pangulong Duterte, lumabas po katotohanan eh. Yung ginawa po nila isang damukal na paglabag sa batas. Illegal. Hindi malang nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte sa kanila. Ipinatapon agad nila at tayo pa ang gumastos at tayo pa naghatid. Mga kababayan, ganyan po katindi. Tapos ngayon, eto naman, bigas naman po dahil halalan. Dahil alam naman po natin, tayo po, hindi naman tayo tangat bobot gago. Alam naman natin na tayo niluloko lang. Dahil 3 taon na tayong pinaasa. Di ba? Nung wala pong halalan, ang talagang tinatrabaho po na nakikita po natin pumuputok ay puro issue ng korupsyon. Saka issue ng pamumulitika. Doon po nakatutok talaga ang pamahalaan yata sa isang damukal na issue ng pera. Di ba? At issue na puro issue ng pamumulitika sa dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte sa Vice President. Di ba? Kaya dito po, malabo po sa sabaw ng pusit ito. Kahit sabihin po nila na fake news at diretso raw ang pagbebenta ng bigas, limitado lang po yan. Hindi naman po tayo tangat bobo. Magbebenta sila para hindi ka mo mapahiya. Magbebenta pa rin ka mo. Kaya lang, sa kadiwa! Sa kadiwa! Hindi naman nationwide. Hindi naman sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng merkado. Sa lahat ng grocery, palengke, talipapa. Mabibili mo yan kahit sa tindahan. Makakabili ka ng 20 pesos. Hindi ganon. Dahil hindi nga nila kayang gawin yan. Dahil napakalaking pera ng taxpayer ang ibubuhos mo riyan. Para yan ay matupad lang. Di ba? Dahil hindi po magtutugma. Kung ang presyo ng palay ay sinasabi natin nasaan, 20 pesos na rin ang palay, pag maganda palay. O sinasabi mo 15 pesos ang kilo ng palay. Bigas yan. Bebenta mo ng 20 pesos. Kaya maraming uubusin na pera ng taxpayer yan. Baka mangutang pa tayo ng mangutang para itustos dyan. Ano lang po ang sasabihin nilang pamblap para sabihin nila sila hindi nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Ano po gagawin? Malakang posibilidad. Maglalagay sila sa kadiwa. Sa mga kadiwa truck nila. Na limitado lang makakabili. Di ba? Ang gagawin po nila dyan sa kadiwa, ano po? Limitado lang. Sabihin nila, 20 sacks o 50 sacks o 15 sako o 50 o 50 kaban na bigas lang ang ibebenta sa loob ng isang araw dito sa kadiwa. Tingnan nyo po, makakakain po ba ang mahigit 100 milyong Pilipino dyan sa ibebenta sa kadiwa ng 20 pesos? Di ba? Di po ba parang ginagago mo lang ang mga Pilipino? Ginagawa mong tanga at bobo para lang masabi mo, tinupad mo ang iyong pangako na 20 pesos pero limitado lang ang makakakuha at maikinabang. Di po ba? At limitado lang po ang pwesto at kung saan na doon meron, limitado lang ang kadiwa. Hindi naman po buong Pilipinas ay may kadiwa. Hindi naman po gada barangay ay may kadiwa. Meron po ba? Bawat barangay natin, bakit sa barangay namin ay walang kadiwa? Di po ba?
para makabili ang bawat Pilipino, bawat barangay man lang sanay, may kadiwa. Di ba? Wala eh. Kaya yan po, tama-tama yung sinasabi ng Vice President, pamumuliti ka. Pamumuliti ka. Di ba? Kaya never pong mangyari yan. Yan po ay lumabas lang dahil pamumuliti ka. Pamumuliti ka dahil halalan. Mabahong-mabaho po sila. Saan? Sa taong bayan. Lalong-lalo ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. You know, niwalang hiya nila. Hinudas nila. You know, di ba? Pinagkalulo nila sa banyaga. Di po ba? Yun po ay hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Isang magaling na dating Pangulong Duterte, mas magaling pa sa'yo. Ipinatapon mo, ikaw nga sinusuka ng mga Pilipino, napakababa na nga ng approval at trust rating mo sa Pilipino. Tapos pinatapon mo yung pinakamataas ang approval at trust rating sa'yo ng 6 na taon. Sige nga. Unbelievable. Saka walang issue ang dating Pangulong Duterte na nagtatago ng kayamanan. Wala po siyang issue ang mga Duterte na nagkakamal ng isang damukal na ginto na hindi maipaliwanag kung ito ay ill-gotten o sinasabing tago o nakaw. Dahil po ito ay usapin po ito. Wala pong ganitong kayamanan na kinuha o itinago. Di umano ang mga Duterte, lalo ang ginto. Pakinggan po natin ito kumakalat na balita, mga tambay. Sa Hong Kong. Antakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between... tingnan po natin. Pakinggan po natin. Umpisa natin. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong... Nakita nyo po mga tamba, yung issue, nakita nyo po, sila yung mapakaraming issue ng kaperahan, may kasama pang ginto. Di po ba? Samantalang ang mga dating Pangulong Duterte, saan po nila dinadala? Sa issue lang. Katulad yan, issue ng confidential fund na mas malaki ang confidential fund niya. Di ba? Tapos yung dating Pangulong Duterte, saan? Yung kanyang trabaho bilang Pangulo. Nakontrole ng mga pulburon, ang mga kriminal, makakaliwang grupo. Di ba? Tinarabaho niya yon. Wala siyang issue ng ganito. Ginto. Ill-gotten ba ito? Nakaw ba ito? Money laundering, di ba? Nakaw? Kaya? Pera ba ito ng taong bayan? Magmula po nung panahon pa ng kanyang ama. Ito pong ginto na ito, mga tagong yaman, mga panahon pa po nila to eh. Di po ba? Kung hindi nagkakamali si Kamanong, panahon pa po nila ito. Nung sila po ay nung panahon po ng kanyang ama, di umano, mga kabayan. Di po ba? Kaya po yung sinasabi nga natin, marami silang karga. Napakarami nilang kargang issue. Pero pilit po nilang tinatabunan ng mga issue. Di ba? Saan po? Yan. Dating Pangulong Duterte, natabunan na naman. Tinatabunan nila yung issue na ginawa nila sa 2025 national budget. Di ba? PhilHealth. Di ba? Ginto. Ngayon, may pumuputok na naman ginto. Saan po nila dinadala? Kay Pulong. Kay Pulong na lumalabas naman yung kay Pulong ay masamang tao at masamang gawain ang ginagawa nung kinumporta ni Pulong doon sa may beer house daw, mga katambay. At ito, lumalabas na naman po ngayon. Lumalabas naman ang ginagawa po ngayon ng pamahalaan. You know, napakahusay po nila magtakip. Napakahusay po nila magtakip. Lalong-lalo po sa mga issue. Ngayon po, hinahanap ng taong bayan ang mga promises dahil halala na naman. Di ba?
Hinahanap ng taong bayan yung mga promises nila nung halalan. Ngayon, nakita nyo po, yung mga scripted na sinasabi ng Vice President, ginagawa mong tanga, gago. Ginagago mo at niwawalang hiya nyo, di umano, ang taong bayan, lalong-lalo ang mahihirap. Ginagawa nyo mga timawa, patay gutom. Saan nyo dadalhin? Sa ayuda? Yan ba ang pangako nyo? Yan ba ang promises nyo? Magbibigay kayo ng isang damukal na ayuda? Walang solusyon sa problema? Kahirapan? Kawalan ng trabaho? At nagmamahalang bilihin at hindi lang naman ang bigas ang mahal sa panahon natin ngayon. Di po ba? Kaya po mga kabayan, yung sinasabi po natin, sino po ang totoong lingkod bayan? Sino po ba sa tingin nyo? Ito pong binagoong Pilipinas o itong pamilya na pilit nilang pinababagsak magmula sa ama hanggang sa mga anak? Sino po ang tunay na lingkod bayan? At sino ang tunay na naglingkod sa atin na may malasakit, may pagmamahal sa taong bayan, lalong-lalo sa mahirap? Sige nga. Sila ba o itong pinababagsak? Mag-isip-isip po tayo mga kabayan. Pero si Kamanong, alam na ni Kamanong ang sagot. At alam ko rin naman ang ating mga subscribers matatalino po. Ang ating mga ang ating mga followers, ang nanonood po dito po sa Tambayang Makabayan, ay lahat po yan, majority po halos, ay hindi po bobo, tanga, at gago, mga kabayan. Hindi po katulad nung kabila, yung mga followers nila ron, na umaatake at bumabatikos sa pamilya Duterte, mga tambay. Nahandun po yata ang isang damukal na mga gago, tanga, at bobo yata, mga kabayan. Yun lang po yun. Kaya tayo po, maging matalino po tayo dahil alam naman po natin sa sarili natin, matatalino po tayo ngayon. May social media na po. Mahirap na po tayong maluko. Nabudol na po tayong minsan at ganun din po ang Vice President ay nabudol na rin po. Wag na po sana tayong mapangalawahan pa nila. Di ba? Kaya yung sinasabi ng Vice President at dating Pangulong Duterte, solid vote, black voting. Lahat po ng kandidato ng PDP laban, mula po sa baba hanggang sa taas, hanggang Senado at Kongreso, black voting, mga tambay. Napaka-importante po yan para itong mga sanay na sanay mangako at sanay na sanay mag-promise sa atin ay maimbestigahan na po sa mga ginagawa po nilang kawalang hiyaan yata sa ating kabangyaman, mga tambay. At pati ang ating batas ay binaboy yata. Pati ang ating batas ay binaboy. Di ba, mga tambay? Niwalang niya ang ating batas. Nilagay tayo sa kahihiyan, mga kabayan. Yan po, mga tambay. Ayan po ang pahayag ng Vice President at sinasang-ayunan po ni Katambay Manong na talagang lahat po ng pahayag sinabi ng Vice President ay 100% tama, mga kabayan, ang nangyayari po sa ating bansa at sa pagpapatakbo po nila na puro promises ang ginawa po sa atin. Bago po tayo magtapos, siyempre po, maraming salamat po sa ating mga subscribers at nanonood at nagtitiwala po sa atin. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa ating mga subscribers sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, kasulok-sulukan ng mundo na may mga Pilipino OFW. Mabuhay po kayo, mga bago nating bayani. Napaka-importante po ninyo sa ating bansa, lalong-lalo sa ating ekonomiya. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston, 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut, 4531, Solid Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam at si Annie Jo. Thank you po sa inyo. Salamat po ng marami sa mga biyaya. Ingatan po kayo nawa
sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. At syempre po, thank you rin po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At yung sinasabi nga po natin, yung bilin, kabilin-bilinan po sa atin ng Vice President at dating Pangulong Duterte, solid vote. Solid vote, black voting, mga kababayan. At syempre po, isama po natin din sa mga dasal at panalangin na maingatan po sila. Lalong-lalo po, napakarami pong banta na talagang sila po ay pinababagsak, mga kababayan. Sana po maingatan po sila. Lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte sa kanyang kaedadan o sa kanyang edad, ay sana po ay mabigyan pa po siya ng kalakasan at mahabang buhay, mga tambay, at pag-iingat na rin po at makabalik din po sa ating bansa sa lalong mabilis. At ang Vice President po ay maingatan po araw-araw, lalo-lalo po sa kanyang pangangampanya. Napakarami po niyang kalaban, mga kabayan. Kaya po isama po natin sa dasal na sila po'y maingatan. Maraming salamat po, mga kabayan. Black voting po tayo, solid. PDP laban. Thank you po. Doble ingat po tayo, mga kabayan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.